to Honolulu just to get that. The Maui Wowie, the Maui Wowie, Wowie, sinong di mawiwili, basta't panalo ka sa Wowie. 5, 6, 7, spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pataas, pataas ang pataas. And I'm so high. Ay, kasi sabi pataas. And I'm so high, and I'm so high. Hello? Halika nga dito. Chikahan at tawanan, ano man yan under the sun. Tenga din ng kulitan na may kaunting gaguhan. Ashley, Hershey, beauty na ma-brainy. Hershey, Ashley, brainy na ma-beauty. chicks to go, chicks to go. 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 Sobrang na-LSS talaga ako dun eh. Oo nga, Sa Maui Wowie. Sa Maui Wowie. Ako mas yung Honolulu. Honolulu, nawala na yung Honolulu natin. Grabe naman kasi yung trend na yan. Nakakaloka. Pa-picture nga tayo kay Darren Espanto. Darin. Pa-picture lang. Pero wala na, gano'n na. At saka, bakit prerequisite ng lahat ng gumagawa ng trend? Na lahat ng gumagawa ng trend na yun, kailangan kita kilikili. Oo eh. Ganun pa yung angulo sa baba pa eh. Anyway, ang ganda ng intro. Hi, I'm Ashley. I'm Hershey. And this is Chicks to Go. Go, go, go! Dapat yung go natin. Go, 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 go! Kailangan all throughout this episode nakaganto tayo, okay? Nakasabit buong episode. Nakasabit. Okay. Wow, okay. Guys, pwede ba i-appreciate nyo yung napakaganda naming logo? Palakpakan naman dyan. Sobrang ganda. Sariling logo, tayo din nagpalakpak. Alam mo, dapat kasi dito yan eh. Kaya lang hindi namin masabit. Kami na lang yung sumabit kanina. Ganun na lang. So, sila na lang dyan. Kayo mag-a-adjust, di ba? Baka nakakalimutan yung Chicks to Go to eh. And, by the way... Hindi po to ASAP. Alam ko, nag-TikTok lock kami ni Ashley. Wala lang si Miss Camille Prats. Andito na ang paborito nating Mars! Camille Prats! Tanginang mga trend to, no? Nakakatawa yung Pilipino. Alam mo, I just wanna say, I'm so proud to be Pinoy. Kasi, I love Pinoy ang humor. laugh trip natin. Lalo yung mga sa TikTok, para siyang, isa siyang GC, na tayo lang nagkakaintindihan. Inside jokes. Diba? Kasi yung mga walang TikTok, ang baduy nyo. Hindi kayo makarelate. Like, meron akong friend, may dinedate siya na Australian. Oh. Sabi niya, paano ba i-explain sa kanya bakit nakakatawa yung guard? May baliw. Oo. Oo nga. Diba? That's true. That's very Pinoy. Guard, may baliw. Paano nga ba? Oh, guard, there's someone crazy. Wala. Wala. Baduy. Pero alam mo, Ano? alam mo yung baduy, Ano? isang buwan tayong mahigit di nagkita. Ay, true. True, girl. Ito na naman Diba? tayo. Alam ko na gustong-gusto ng mga chicksters natin ang mga catch-up episode. Oo. And ako, excited din ako. Kasi truly, hindi talaga, alam nyo, hindi talaga kami nagkukwentuhan ni Hershey. Para masabi natin dito. Para totoo. Totoo ang mga reaction, di ba? Live reaction, ganyan. Talagang excited akong ikwento sa podcast. At excited din tayo i-announce sa ating Chicksters na nanalo tayo ng Spotify's Top New Podcast of 2025! Spotify Wrapped! Sa lahat ng mga nagtag sa amin, thank you so much. Ayan po, ito na nga, a piece of cake. Wow! Nung sinasabi nila na yung trophy daw ng Spotify cake, akala ko literal na cake. Akala ko rin, parang ang lungkot naman nun. May expiration yung award, di ba? Ano to, ilalagay lang sa tiyan ko? Hindi ba pwedeng iyabang Akala ko? ko yung mga fondant cake ka Akala ko rin, pero na trophy. Pero ayoko magmukhang tatanga-tanga, di ba? Na parang, cake?
Sana binili ko na lang yung cake, di ba? Kung yun lang din yung award. Bobo, ganun pala kasi. Literal Yun na. pala, literal Na na, gold na statue cake. ng cake. Oo, di ba? Ayan o, Spotify Wrapped. Siyempre, dahil mayabang kami, mostly ako lang, sabi ko, kailangan Naka-display. ipakita, kailangan i-display dito. Sayang naman, di ba? Tapos So, yung, so maumay kayo. yung meaning pala nito, kaya slice of cake, para daw, pag tuwing nagkaka-award ka sa Spotify, Oo. makukompleto mo yung Buong cake. cake. So, marami pa. We have 6 more slices of cake to go. 5 5 pa pala. 5 more, na lang. more. So, ako naniniwala ako na kayang-kaya natin yan. Imagine mo, first year pa lang natin, meron na kagad tayo. I love it. I say deserve. Thank you Let's so go. much. Thank you, Chicksters. Ang ganda. 'Di ba? Kabugera. So, syempre kukwento natin sa ating mga Chicksters and Chixilogs ang ating first ever Spotify Wrapped na event. Last night lang yun. Yeah. Alam mo, I had no expectations kung anong Hindi ko nga in-expect na mananalo tayo ng award. Talaga? Honestly, humble ako eh. No, but Guys, kung si Ashley ganon, ako, tinext ko siya, magre-receive tayo ng award, gawa na tayo ng speech. oo. Nag-ready na siya ng nag-ready na siya ng speech. Sabi ko, oh my gosh, first time mag-aalala ng speech. Parang nakakaano pala siya, no? Parang hindi ko ma-explain yung prosesong yun. Kasi parang, ang feeling naman, baka mamaya, sabi ko kay Hershey, baka mamaya prepare tayo ng speech. Tapos biglang sabihin, ay, hindi na po kailangan ng speech. Huwag na. Okay lang. Ang haba-haba pa ng gusto sabihin. Parang, ay, hindi na po kailangan. Tapos kinuha pa yung mic, ay, thank you. And I say, thanks. Thanks. So, bago natin ikwento yung Spotify event kagabi, explain natin yung get-up natin. Kasi wear black and white daw. So, si Ash, nung dumating siya, sexy, para siyang Rosalinda. Yes, very very cat's eye, di ba? Yung parang Gabriella. Hands up, Gabriella. Parang nag-jump in. Hands up, Gabriella. Naka-ano siya, tube dress na form-fitting. And by the way, kita ang kuyukot. May From the slit. side, you can see May slit. the curvature of my bootay. The curvature of the bootay. Diba? Tapos may Tapos, ruffles. Oo, malandirty siya. Kasi sabi, black. Ang ano daw, black and white. So itong si Hershey, sabi niya, magva-blazer daw siya. Blazer and white funk. Kasi nga, ina-assume ko na baka nga may award tayo. Gusto ko maging girl boss. Girl boss. Oo. Hindi, so ito na naka-blazer ako. Tapos yung blazer ko, marami akong blazer sa bahay. Sabi ko, ayoko naman mukhang nag-PowerPoint presentation. So yung blazer, ayoko naman magmukhang TL. kulang ng lanyard. So yung blazer na kinuha ko, yung may hello sa harap. May Hindi lang siya hello. Medyo konting ganun na lang, pa-breastfeeding program na siya eh. Pag nandito ka sa side, makikita mo yung curvature ng susay ni Hershey. Kung ako, yung kuyukot, pues, ang contribution niya, under boob. Okay? Yung dalawang chicks to ko. May kuyukot at may hello. Di ba? Parang kailangan. Branding. Okay. So ito. Naka-pants. Oo. Tapos dumating ako ng maaga kasi akala ko traffic. 5:30 pagdating ko. Ang ano kasi, Chickster, 6 o'clock ang sinabi. Ako usually talaga, hindi naman sa proud ako, pero hindi ako pumupunta ng on the dot na 6 o'clock. Kasi alam mong late naman sa start. Oh, Filipino time, ganyan, di ba? Mga 6:15, ganyan, 6:20. Itong Hershey, 5:30 pa lang, andun na. Pagdating So, ko- nahiya ako. Sabi ko, syempre, duwo kami. Kailangan nandun na rin kagad ako, di ba? Sabi ko, sige, wait lang, papunta na ako dyan. Kato, ito na. Pagdating ko, wala pang tao doon. Tapos nagsa-set up pa yung mga tao. Naka-blazer ako. Tapos naka-black. Mukha akong kliyente. Event ko pala. Team ka pala ng Spotify. Podcaster ka, di ba? Newscaster na naman. Tapos madami kaming pictures ni Ashley. May isang nag-DM sa akin. Picture nating dalawa. So again, naka-blazer ako. Si Ash naka-form-fitting dress. Sabi, mukha po kayong CEO, tapos si Ashley yung endorser ng products mo.
nilaunch ang papaya soap. Kuyukot whitening. Oh, yeah. Di ba? Yung mga, tama. Yung mga, maitim bang kuyukot mo? Ito, gamitin mo. Pero ba't nga ganun na yung CEO na Blazer, yung endorser nakadress? Ang ganda. ganda. Hindi, pwede rin naman kasi sabi mo, mukha na naman tayo magjowa. Ang galing nga ng timing natin lagi. Kasi pag ako naka-pants, ikaw yung naka-dress. Tapos nagkataon, ito, ayun na naman. Ako naman yung naka-dress. So, ang ganda. Tapos, at saka gusto ko yung pagdating ko doon, andun si Hershey. Parang boss niya. Tapos yung mga tauhan niya, parang inuutusan niya. Yung mga cool pals andun din. Yung mga Puro cool lalaki. pals, chinichika-chika. Oo, sabi ko, ay, may meeting pala to. Akala ko evento. Bakit? Ano nangyayari? Ay, hindi pa bukas yung venue. Ay, ganun ba? Nasa labas. Ang aga. Chika yung cool pals sa labas ng event. si Nonong pa mukhang mafia na mambabaril eh. May ano kasi siya, sombrero. May sombrero. Tapos yung pang Chavit Singson na glasses. Parang, kung siya mukhang babarilin mo ako mamaya. I love it kasi lahat ng tao nag-dress to impress Yeah. talaga. At syempre, yung Danny Barreto, ang ganda. Kabog. Naka-dress, naka-stockings. Naka-vulgary surfenty pa siya eh. Oo, ano? Vulgary surfenty. Yung ahas. Tapos Hindi masabi na maayos. Basta yun yung mahal. Tapos so yung Spotify ang saya kasi kami ni Ash at ni Danny, nilagay tayo sa limousine. Yes, nag-limo ride kami. Tapos, kasi diba yung typical na limo, yung black lang na flat. Ito, para siyang SUV na limo. Parang Hummer na mahaba. Tapos parang sa sobrang haba, sobrang laki niya, parang feeling mo may kabaong sa loob. Ganon yung vibe niya. Kasi naka-black and white pa tayo. Oo. So parang Spotify pa ba to? Or St. Peter Chapel? Diba? Tapos kasi yung ginagawa namin, nag-music kami, yung group music, ano tawag doon? Party Party. listening. Basta yun, party. Tapos Spotify party. Group listening. Oo, party. parang gano'n. Tapos nakita yung mga kung sino yung compatible, na music, yung mga pinapakinggan, ganyan. Tapos ang ending, yung music na pinapatugtog namin, puro budot. So ginawa naming jeep yung limousine. Ang ganda yung limo, pero jologs pa rin. Sabi ko, ano to? Biyaheng Kogyo. Yung kasama natin, Danny Barreto, Diba? nakisama sa atin sa pagbubudots. I love Feeling it. ko labag sa loob ngayon. Kaya lang may GoPro eh. Makikita pag hindi siya nakisali. Sabi niya, sige na nga, makikijoin na nga ako. Charing. Ang saya. Sabi nga ni Danny, mag-collab daw tayo sa podcast niya. Oo, yes. So, pag-uusapan natin ng mga wellness. So, mag-yoga tayo doon. I love it. Wait, so after ng limo, na nakakatakot by the way, totoo, fun fact, natatakot na si Hershey doon kasi ang dilim ng tint. Wala kang makikita. Hindi lang siya banyak tint eh. Talagang blackout eh. Literal, wala akong makita sa labas. Ganon. Tapos sabi ko, niloloko nyo kami, no? Parang kikidnapin nyo na kami. Parang, ang labas namin ito, warehouse na. Tapos makikita ko na naman si Nonong. Nakaabang. Oh my God. Ano to? Episode ng Ang Probinsyano. Sorry. After ng Ikaw yung limo. muse. Wow. Muse. So, Ako mafia. Kasi nakapes. ikaw pala yung parte ka pala ng grupo na yun. Nilure mo lang kami ni Daddy. Mafia may cleavage. Mafia ang susuan. Sabi, nakakatawa to si Hershey. Sabi, pinanindigan niya yung outfit niya. Maya nung towards the end of the event, kinakabag na ako. Kinakabag na talaga ako. Suot ko, ano gagawin natin, Hershey? Legit. Pag pala, kasi sanay ako sa backless. First time ko yung Eto chan na ko yun. kita. Pati yung dito. Semi-frontless ka kasi nun. Kinabag talaga ako. Ang sakit ng chan ko. Nagre-receive Kawawa ka kami naman. ng event. Kasi utot ako ng utot. Ito na naman tayo. Hindi, tsaka, nakakatawa ka kasi so, de-describe ko lang sa inyo, Chicksters, yung itsura ng venue. So, pagpasok mo, parang pahaba siya na room.
Tapos, ito, nandito yung mga pulutan, hindi orders. Mga pulutan, tapos dito yung bar. Tapos, andyan yung mga tao, nagsosocialize, kanyan, di ba? So, merong parang malaking wall, na mirror na pwede siyang i-tilt para bubukas dun sa other side. So, hindi Magic namin entrance alam. pala yun. Oo, pupunta ka na ng Narnia. So, hindi ko alam na may ganong side pala. Sabi lang, basta dun kayo tumayo sa may gitna kasi may big reveal. Ay, taray ng big reveal. Tapos, bago yung big reveal, eto si Hershey, ka-holding hands ko, putya, naka-vibrate mode. Nanginginig talaga siyang ganyan. Sabi ko, naka-vibrate mode ka? Kinakabahan siya, may social anxiety. Kahit nung nagbanyo kami, pagtingin, Hershey? Gano'n na yung mukha niya. Wala pang 11 to Siguro, hindi, wala pang 9 Parang 8:30 pa lang ata noon. Ubus na yung social. Ubus na, wala na. Kailangan nang i-charge. So, asan na ba yung power bank? So, anyway, cut to, ito na yung big reveal. So, pagbukas na ganyan, putya, ito na yung warehouse. Yung sabi ko na nga ba Totoo talaga yung warehouse Tapos, pag open, may mga parang maliliit na podium. Oo, parang And then, pillars na. Parang pillars, oo. Tapos, andun yung, ito nga yung mga awards. Sabi ko, ay, taray, para tayo nasa Physical 100. Para tayo nasa Physical Asia. Ganon. Tapos merong nagva-violins. Ay, my God. Nakakaiyak. Kami ni Ash, naiiyak kami sa violin. Kasi kahit anong music, i-violin mo, Totoo. Nakakaiyak. Baby Shark, nakakaiyak pa rin True. yan. Kahit yung budots, violin, hanep yun. Ang galing. Hindi ko alam paano gagawin yun. Pero ang galing. Kung sino man makakagawa nun, please Tag nyo kami. Tag nyo kami. Okay. So yun. Tapos sabi ko, shit, nakaka-amaze naman to. Naiyak na ako. Parang, oh my God, this is really happening. Tapos nakikita ko na from afar to. Yung award. Oo, parang naging 2020 yung vision ko. Bigla nakikita ko, Chicks to Go, ando, no? Totoo na to. Totoo na. Totoo Hindi na tayo siya. haka-haka lang na may award. Hindi tayo asumera, meron na Totoo, talaga. Meron nga. Tapos to set the mood, guys, pitch black ka nun. Tapos may spotlight sa nagba-violin. Tapos may paikot-ikot na ilaw sa mga awards. So may mga light effects. Tapos kami ni Ash nagtitigan. Tapos teary-eyed kaming dalawa. Tapos sabi ni Ash, I'm so proud of us. Sabi ko, I'm so proud of us. Tapos magkayakap kaming gano'n. Jack, don't let go! Akala ko maghahalikan na kami ng moment tayo. I'm so proud of us. Nadala sa moment. Tapos ayun na, na-awardan na tayo. Oo, na-awardan na tayo. Tapos sabi ko, nahiya ako kasi yung mga nauna, ang bibilis ng thank you. Sabi ko, parang haba nung sa atin. Iksian na kaya natin. Ako naman sumobrang iksi, nakalimutan ko na i-mention yung mga bagay-bagay. Pero okay lang, at least. Okay na, we lived in the moment. Yes, Oo. ang importante. May Na-receive ganyan natin tayo. to. Oh my God. Tapos, ang art, yeah, super Ang cute. Naka-holding hands kami, tapos nakaganon. Alam mo yung pagbagong kasal? Tapos in-announce na, Mr. and Mrs. Kaluwag! Yan na naman! Oo, tapos biglang gumanon. Tapos parang, Tapos takbo-takbo kaming ganon. Oo, diba? Top new podcast of 2025. Girl, feeling ears. Chicks to go. Yun na talaga. Diba? Bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Pwede mo ba i-flash yun, Sean? Yung video Yeah. na yun. Tapos, hindi naman namin planado yon. Parang yun lang yung na-feel namin at that moment. Tapos, so, nakuha na namin yung award. And by the way, ang nag-present, si Sophie. Si Sophie times si Dagok. Yung dati patis lang yung yung scent na ngayon. Ang bango na yan. Sabi ko, shit, iniwan mo na kami sa kanal, girl. Ang shala mo na. bango Para kang nga si niya. Maxine Magalona. Ang ganda. Si Sophie, siya yung nanalo ng Best New Podcast na solo. Oo, Tapos ang galing. tayo, yung Best New Podcast na A group. group. So, soon, magko-collab na rin tayo with her. So exciting. Also, thank you, of course, to Spotify at saka sa mga nanalo ng Spotify. Congrats to everyone. everyone. Please support Filipino podcast. Ang daming mga gandang podcast sa Pinas. As in, Totoo. ang talented kaya ng mga Pilipino. Super duper. Tsaka, ang galing, girl. Alam mo, hindi ko talaga ito na-predict. Promise. Diba? I'm so thankful na napaka-supportive ng Spotify sa atin. But this is just, the cherry on top.
Regalo namin to sa inyo, Chicksters. Oh, Kayo talaga. Okay. Sabi nga, ito yung gift wrapped. gift wrapped. Gift namin sa inyo na wrapped. So, Sabi ayan. nga ni Danny, para daw tong Oscars ng podcast. True. Spotify rap. Taray, yung first natin, I'm pretty sure next year ulit, meron tayong makukuhang isa pa. Sana. So, we Let's do hope, it. we hope so. We know so. We know so. Well, we know so. Anyway, so ano pa ba yung mga laganap doon? I think, yun na yun. Yun. Yun na yun. Ang lalim pa I think yun na yun. So, ngayon, Ash, ang gusto kong itanong, kasi mahigit isang buwan tayo din nagkita kasi nag-States ka. Nag-LDR tayo. Oo. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko yung video niya na Lynn from Las Vegas. Oo eh. Arizona B. B is for Vegas models. Ang saya. Oo, ang saya. Okay, so ito na nga. Ito na yung catch-up episode natin. Parang hindi catch-up yung kanina. Ang dami natin sinabi. Ilang Sabi minutes na ba nila, yun? ang daldal nyo! Oo, kaya nga kami nanalo kasi madaldal kami, okay? So, ito, one month ako sa USA. Actually, natakot pa nga ako nun eh. Kahit naman citizen ako, US citizen. Yes! Love it. American. American citizen who fast I don't know how to speak Tagalog. I don't know how to speak Tagalog anymore. Like, what? Like, you know, adobo, chicken adobo. I miss eating. Yes, I love Nakala ko talaga. Kasi di ba nagiging strict na doon. Anyways, so after 5 years, nakapag-States na ako ulit. And then, Tagal na pala. Yeah. So, reunion talaga to. yes. And the reason why na pumunta ako doon is because yung family ko mag-vacation sa Key West, Florida. Okay. Ano siya la? So sabi ko, wow, it's my first time there. I wanna be part of that. So, kaya ako nag-book ng flight ko papunta doon. Tapos sabi ko, you know what? Sayang naman kung 2 weeks lang. So, kaya ginawa ko siyang 1 month. Ang saya. I think I deserve it kasi I've been working really hard. Correct. So, nagsarili ako US tour. Gusto mo yun? On your own? Yeah. Or kasama mo family mo? With my family because you know, I'm very family-oriented person. Wow! Wow! Hanap mo ba ng family-oriented? Yes, gusto mo ba? We are... Welcome to the family. Okay, so yung una kong stop, Indiana. Family. Come to the sister of me. Asap Okay. talaga to eh. Oo nga eh. So yung first is Indiana. So first time ko mag-Indianapolis. Ang ganda. Buti hindi ka ng Indian. Muntik na. Charing. But anyway, ang ganda kasi first time ko sa Midwest. And sakto, nung pumunta ako doon, it was fall season. Ang ganda. So- Yun yung it's pinakamagandang so season. beautiful with the orange leaves and you know, the cold weather. And then gustong-gusto ko yung nagdadamit na pang fall. Yes, ang arte. Diba? Yung kasi ang init dito, may mga scarves, ganyan, nagle-layer-layer ka pa, gano'n. So, oh my God, feel ko siya. Tapos, Sarap ng panahon yan, no? Hindi masyadong malamig, sarap. hindi masyadong Oo. mainit. Tamang-tama lang. sakto lang. Oo. Tsaka ang ganda talaga. Para siyang, kung sa Pilipinas, para siyang Baguio na Max, Pro Max. Gano'n, sobrang ganda. Na minsan mukha siyang fake. Yung painting na nabuhay. Na parang, oh my God. AI to eh, Ang ganda. AI. Oo, parang, mga AI to. Tapos, after nun, yung mami ko sabi, A1 ba yan? A1? A1 sauce? Anong Steak A1? sauce? A1 ko sa'yo, ma. AI kasi A1 yun. ko sa'yo. Ay, tapos, after no, nag-Key West kami, 1 week naman kami doon. So, ito, ang description ko sa kanya, para siyang Miami, pero pang senior citizens. Yung mga retired, ganun. So, kung yung Miami, yung mga anak na nagwawalwal doon, Key West, Florida, yun naman yung mga parentals na wala magawa sa pair. Tapos, ayun, nag-enjoy lang sila doon, basically. So, nature. So, ganun. beach. Ah, Beach, pero sobrang lamig ng tubig, di ba? Para kang uminom ng ice tubig. So, nag-swimming ka doon? Hindi. malamig. Di ba? Ganda-gandahan lang ako doon. Andun lang ako, nag-lounge by the beach, tapos may iguana doon. Parang, ay, ang taray! Ang taray, may iguana. Butiki lang sa atin. Oo, Doon, butiki lang. iguana. Sabi ko,
mamahalin. Sabi ko, ang taray, ang social. Premium talaga. Yeah, no, Lizard Pro Max, fully paid. So, after ng Key, and by the way, nakakatawa kasi ang Key West, nung ginawa namin yung tour, natawa ko kasi ang daming mga pangsabong. Na manok? Na manok. Natatawa ako, feeling ko nasa Bulacan lang ako. Lalo pag tumitila ako sila, sabi ko, ba't ang daming mga manok dito? Parang nasa Yung Bulacan. parang, di ba kung ikaw nasa Greece ka, feeling mo nasa Pampanga. Ako feeling ko nasa Pulilan lang ako. So, Hindi sa may kawayan. hindi. So, wala lang. Ang cute lang, nakakatawa. Kasi fun fact, yung malapit lang siya sa Cuba. So, yung Cubans, nagdala sila ng mga, yun nga, pangsabong. Specifically, parang yung mga cockfight, kaya lang, illegal yun. So, hindi natuloy. So, ang ginawa nila, hinayaan na lang yung mga manok. So, Niliberate sila. yes, protected sila by the way. Hindi mo Wow. pwedeng guluhin ang mga manok na yon kasi mape-penalty ka. Pwede ka pang makulong. So, kung Sabi ko, ay, tayo, kabog! Diba? Protected, tapos US citizen pa. Shoota ka. kung tayo may mga Maya birds sila, mga manok na pangsabong. Yes. Wow. Oo, pero ano sila, like I said, US citizen. Wow. English speaking. May blue passport ang mga manok na yon. So, yung sounds nila, hindi tiktilaok. Bak, 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 bak. Ganun. Ang arte. Diyata ka. Kakadoodle-doo. Ang arte mo. Tapos, nag-Chicago kami for 3 days na. Grabe ang lamig. Parang wala na ako maramdaman na sa kamay ko doon. Sabi ko, hindi talaga ako built for this season, you know. Pero ang ganda pa rin. Tapos, yun na nga, yung last, yung sa Vegas. So, ito na yung pinaka-juicy na part, okay? So, Las Vegas models. So, yung sister ko, yung napangasawa niya, first cousin yung ex ko. Okay. Which means, from ex, cousin-in-law ko na siya. Oh my God. How weird Oh my is God. that? Okay? Wait lang, yung sister mo, Yes, piniklaman na naman po siya. yung sister mo may asawa. Yung Oo. asawa niya, cousin, yung ex, Yung ex mo. ko. Okay, okay. So ito, but here is the catch. Nakatira sila doon sa parang kasita ng bahay ni ex. Okay. So ito yung main house and then ito yung parang yung maliit lang na bahay, 'di ba? Na attached. So door lang yung pagitan. And by the way, sa States, ang mga pader nila doon, napakanipis. It's wood, yeah. So nagkakarinigan kayo. Pucha, kahit utot maririnig mo. So okay. Ay, mahirap. Mahirap pakipag-chismisan, mahirap pakipag-usap. Lahat naririnig. Okay? So, bago ako pumunta doon, syempre, di ba? Nagmamindset ako. Parang, oh my God, ano ba to? Paano ba to? Yes, pati yung laway. Hindi kinaya ng laway ko. Hindi kinaya ng laway ko. Itong kwentong to. Wait lang. So, sorry ko siya. I don't know how I gonna feel about this, but it's a no choice for me. Kailangan ko magstay doon. So, eto na, okay, pasok na kami, ganyan. Cute naman yung place, diba? Tapos, naririnig ko yung wife. Yung wife ni ex. Oh! He's married with a kid na. Tapos, oh my gosh! Tapos, so wait lang. So, ayan. Tapos, may poodle din siya. Nakamukha ni Poop. Gray din? Literal, para siyang kuya ni Poop. Parang pinalaking version ni Poop. Oh my God. So, ito na nga. So mind you, ito yung ex ko when I was 19. Okay? Hindi ito yung dun sa Christmas episode na pinagluto mo. Siya yun. Holy shit! Siya yun. Oh my God. Pero ano naman, okay, wait lang. Babawiin ko yan. Teka lang, mamaya, towards the end of the story, okay? So, eto na, kakarating ko lang doon, unpack na ako ng maleta ko, ganyan-ganyan. Tapos naririnig ko si wife. Tapos, may door, diba? Tapos naririnig ko sa ako. Pero sinabi naman sa akin ng sister ko na she's really nice. She's nice, tapos,
parang no beef naman. Or like, hindi naman weird for her kasi she's also friends with my sister. So sabi ko, hindi ba siya naiilang knowing na ex Andun ako? ka Sabi, sa, hindi naman daw. Sabi ko, okay, cool. Tsaka Mature. At saka, yeah, and tsaka there's no reason naman eh. Kasi that was such a long time ago. Hello. And, di ba nga, modern family. So gets. Anyway, eto na. Naririnig ko na yung boses niya. Tapos, alam mo yung ang weird ng feeling and like, hindi ko siya na-imagine na mangyayari siya sa akin ever in my lifetime na maririnig ko yung boses ng asawa. Tapos, naka-loudspeaker, kausap niya yung ex ko. And then sabi niya, can you get me creamer, ganyan. Okay, how many do you need? Oh, just for coffee, blah, blah, blah. Okay, I love you. Tapos doon pa lang sa first I love you, sabi ko, oh my God, this is so weird. Kasi, You know that ako voice. ako yung I love you niya, like, oh my gosh, 1,000 years ago. 1,000 years ago. So, Christina, sige, I love you. Tapos, Christina Perry. oo. Tapos son, based dun sa conversation nila, kasama ng ex ko yung anak nila. Tapos, say hi to mommy. Oh, say hi to mommy. Oh, hi mommy. Hello my sweet boy. Your cars are waiting for you here, okay? I'll see you in a bit. Bye mommy. Okay. Parang I'll see you in like 5 minutes. Love you. So, ganun. So, parang ako, okay, ito, i-visualize ko to. Ito yung door. Naririnig ko yung conversation. Nakaganon lang ako. Buti wala kang baso. Diba sa cartoon may baso ginaganon sa pader? Sabi ko sa'yo, hindi kailangan ng baso. Hindi kailangan. Hindi ko kailangan dumikit sa pinto kasi rinig na rinig ko. So, nakaganon lang ako. Very chismosang. Kulang na lang naka-duster ka. Oo, okay. Kulang na lang. Diba parang, sabi. Habang nagwawalis. Tapos natawa yung kapatid ko kasi nakita, huli niya ako, nagagaganyan ako. Ginagawa mo. Yun ang feeling na to, no? Parang hindi ako nagseselos. Hindi rin ako nangihinayang. Hindi ako galit. Parang it's not a negative emotion. It's just something It's weird. so complex. Parang ako nasa ibang, parang multiverse, ganun. Anyway, so, ayun na, dumating na. Nung dumating na sila, tapos naririnig ko na siya, sabi ko, putya, ang weird. Naririnig ko yung ex ko sa kabilang kwarto lang. Ito lang yung pagitan, no? Andun na siya. Ito na yung bagong buhay niya. Na married na with a kid and, may bahay na nila to and cop na siya. He's a cop now. So, yun. So, Di ba naiinis ko sa mga pulis? Full circle moment. Say, I think I made the right choice. I think we're really not meant to be. Because, as far as I know, pet peeve ko yung charga. So, ayun, okay, fine. Tas, wala. So, it was just so weird. Then, ito na, the next day, kasi, dun sa room ng sister ko, yung door, kunwari, ito yung bed, yung door dito sa side, palabas siya dun sa garden. Tapos, kasi date ako dumating gabi na, so hindi ko na alam kung anong itsura ng yung main house, diba? So, the morning after, may kausap ako. Yung wallpaper mo. May kausap ako. Yung nasa wallpaper mo. May kausap ako. Okay, kaya lumabas ako na client. Si Hershey pala yun. lumabas ako. Sagulat ako, kasi pagkabukas ko ng ganyan, ang putya sliding door, tapos ito na yung kitchen. So, natakot ako na, oh my God, baka mamaya pagkabukas ko, magkagulatan kami ni wife or the ex, diba? Parang hindi pa ako, wait lang, kakagising ko lang, hindi pa ako handa, hindi pa ako pretty para humarap sa inyo. Uy, lahi ka naman maganda. Uy, ayaw ba? Tapos garden. So, nakipag-FaceTime ako. Ang putya naman, nakipag-FaceTime ako, pero andun lang yung CCTV. So, feel ko nakita pa rin. And then, pagpasok ko, ayan na, lumabas yung anak. Nagpe-play siya dun sa garden. Tapos ito na naman ako, si Chismosa, na tumitingin pa sa blinds. Para kang cartoon. Nakasilip sa blind. Nakasilip na ganun. Sabi ko, yan na yung anak niya. Tapos yung anak, I don't know, 3 or 4 years old. Cute. Baby boy.
Tapos guwapings, tisoy. Kasi yung wife niya, Mexican. Yeah. So, maganda yung combination. Sabi ko, this is so weird na ito na siya. Ito na yung mini X. Ito na si mini X. Mini version. Tapos yun, parang nakita lang ako, okay. And then after kasi 1 week lang ako dun sa Vegas eh. So mga ilang days, mga fifth day na pag uwi namin ni sister ni Tony dun sa bahay, andun si ex sa garahe. So, nakita na kayo. Na may ginagawa siya sa car. Sabi ko, oh my God, ito na to. Nag-hello ka na. This is it. This is it. Hello, Nakita na love kami. again. Oh, no. So ako, parang, alam mo yung tinatagalan ko na parang wag munang pumasok kasi na-awkward ako. And then, but wala eh. Magkikita. So, nung nagkita kami, sabi ko lang, hi. Kasi, syempre may CCTV, di ba? Sabi ko, hi. Oh, hi. Tapos, nagulat ako na bumeso siya. Oh my gosh. Oo, ay. Sabi ko, Stop dance pa kayo. sobrang awkward. Ay. Ikaw naman yung puma-vibrate ngayon. Nag-glitch. Hi. Tapos, so wala lang. And then, may teatro ako, ganun, blah, blah. Okay. So, pasok na kami. Tapos, eto na yung, before ako mag-fly back ng Manila, sabi ng sister ko, it would be nice kung magbigay ako ng something kay wife para to say thank you for letting me stay, ganyan. And ang weird naman na andun ako for a week, tapos hindi ko man lang siya na-meet, di ba? Tapos, before that, yung anak niya, nagstay doon. Kasi usually, nag-hangout siya dun sa place ng sister ko eh. So, nakabonding ko si baby boy. And, tas, like, mga 4 years old. So, nagising ako kasi, nandun ako sa room, nandun sila sa living room. So, may pinapanood silang cartoon, something, yung mga cars, ganyan. Tapos, naririnig ko yung voice niya, yung baby voice niya. A white car, green car, blue car. Ganyan. Sabi ko, ang cute! Sabi ko, sobrang cute! Tapos, nung paglabas ko, ang putya, matching pa kami. May video ako. Matching pa kami na naka-green. Sabi ko, aww. Tapos, ang ganda-ganda ng hair niya, parang ash blonde. Ganyan. Shala naman na to. Parang pinapatang version ng ex ko to Siya ang future second cousin-in-law ni Cash. Yeah. Oo. Ay, ganun ba? Anyway, that's wild. That is so wild. That is wild. So, he could have been Cash. But anyway, weird. So, but wala. As in, nothing. Like, natuwa lang ako. Parang, he's such a good boy. Ang bait-bait niya. And then, eto na nga. So sabi, okay lang ba? Ganyan. Parang dumating na si ex. But alam mo yung, there's literally nothing. Like, it's so weird. That's such a weird concept na, wow, before we were together, ganyan, tas sobrang para akong siraulo na in love. Tas ngayon, ito na siya, ito na yung buhay niya, ito na yung buhay ko, and we chose, like, ng tamang decision naman. And then, sabi niya, sorry, okay lang ba na nandito siya, ganyan. Tapos, Billy yung name ng poodle. Sabi ko, oh my gosh, sobrang kamukha ng aso ko, namimiss ko na, gano'n, blah, blah, blah. Tapos sabi ko, what can I get for wifey? Sabi ko, like cake or wine, ganyan. What do you think? Ano sa tingin mo magugustuhan niya? Sabi niya, hindi siya pwede mag-wine kasi buntis siya. Ay! Sabi ko, oh, sorry. Sorry about that. Okay, so what cake then? So sabi niya, cake na lang. Favorite niya yung gantong cake. Tapos, alam mo yung, isn't life so funny na I'm having this conversation with him with no negative emotions. So parang, I wanna give something for your wife. Na parang just to say thank you. Sabi niya, she would love that. Kasi favorite niya tong vanilla something cake sa Trader Joe's. So it's another excuse for me to go to Trader Joe's, by the way. So yun, so gladly, sabi ko, fine, I'll get the cake. Tapos, ito na, the day na lilipad na ako, pabalik ng Manila, the day na na-meet ko
siya. Tas ang cute lang kasi morning eh. So naka-pajamas lang kami. Walang kitchen dun sa kasita ng sister ko. So for us to cook breakfast, kailangan dun sa kitchen nila. Wow. So, dala-dala namin yung mga pans, yung lulutuin, ganyan. Tapos dala ko na rin yung cake. Tapos sabi ko, "Hi, it's nice to meet you." Tapos sabi niya, "Oh, we've met before." So, really? Nung nag-New Year kami, 5 years ago, which I don't remember. Nakita rin kami noon. Doon nag-start, yung sa sister ko and yung husband niya now. But I don't remember. I really don't remember that. Tapos sabi ko, "Oh, okay. So it's nice to see you again." "Oh, so I got you a cake. Thank you for letting me stay here." "Oh, no problem. You're so sweet. Thank you. This is my favorite." So I go, "Oh, nice." Tapos so yun. So parang it was such a a weird and surreal scenario na andun ako sa bahay nila na it's something that I would have imagined na magiging bahay ko. And syempre, nung back when I was 19, yun yung na-visualize ko na future namin eh. And then seeing it now with his wife and with the kid and everything, parang sabi ko, I'm so happy for you. Like, yung parang, oh my gosh. Ganda naman. Na parang ang saya lang. Tapos, so lahat kami nakapajama lang, tapos andun yung baby nila na naglalaro lang, ganyan, tapos nagluluto ako ng breakfast, nag-uusap lang kami. Normal. No, nothing weird whatsoever. Tapos yun, sabi ko, "Okay, thank you." Tapos umalis na kami. Tapos, so, errands, whatever, blah, blah, blah. So, ito na, gabi na, literal na pupunta na ako ng airport. Sabi ng sister ko, "Why don't you say bye to them?" Para, wala lang, like, just say bye again. Sabi ko, "Okay." So, pagpasok namin dun sa bahay nila, nanonood sila ng kakatapos lang, ng Toy Story. Tapos, yung position nila, nasa couch sila. Tapos nagsuspoon. So si girl, tapos si ex, the baby, and then the dog. Sabi ko, grabe, napaka-perfect naman itong eksenang yun na to, di ba? Tapos it's so weird na like, hindi nag-cross sa mind ko at all na, shit, sana ako yun. Hindi. It was wow, it's so weird seeing this reality na sabi ko, I'm happy na nangyari na yan sa'yo. And nasa tamang timing din naman. Ako kasi hindi naman yun yung, for now, hindi pa. In the future. And I would love that for myself, but not for now. And it's just so nice na I didn't need a closure anyway. Kasi it was a long time ago. But it was just nice na, we live our own lives now and we're all happy. Ay, ang ganda. Alam mo yung Perfect sobrang... harmony. Wow! Ang ganda. Sobrang poetic. Kasi di ba may saying na peeking into the window of another person's life. Parang ako, nung iniispatan ko yung anak niya. yung blinds ginaganon mo. Ito yung literal version of it. Kasi di ba parang some people, yung ganon, yung gusto na nilang makita yung buhay ng ex nila. Yung parang peeking into their life lang. Tapos ikaw, literal na sa buhay mo siya for 1 week. Girl, literally and figuratively, you were peeking into their new life. And ang gandang healing and closure nun kasi na-realize mo, oh, you've healed na pala. Yeah. You've healed and you're happy. You're content with where you are. At ang ganda nun, ang ganda rin na parang nag-uusap kayo, yung no hard feelings. And you know that you've healed kung wala ka ng hard feelings. Kasi, I mean, sure, before, I've talked so much shit, diba? And sometimes, sabi ko nga, ang negative masyado ng mga pinagkakwento ko, or parang, alam mo yung, sometimes we can't help it. Pag nagkukwentuhan tayo with our friends, especially, diba, yung parang, yung ino-OA-an mo, tinatrash talk mo, ganito, ganyan. And ang sarap kaya maging petty within a close circle of friends lang. But in reality, parang wala naman, maybe I'm the type talaga na I don't need to hate my ex. Kasi at one point, naging part din naman siya ng life ko eh. May nagawa din naman siyang maganda sa akin, di ba? I mean, it didn't work out, but that's fine. And then, iba pa nga to compared sa pag nakikita mo lang yung mga update, di ba, online, na parang, ito na pala siya, ito na yung buhay niya, na seeing it ng face-to-face, di ba, with my own eyes. I'm like, wow, awesome. And siguro kung hindi nga ako healed
it would have been a completely different experience for me. But I'm glad na it was really nice. It was so nice. And aside from that, sorry, last na talaga. Yes. Sisipon ako. Natuwa lang din ako na yung cousins ko na I used to live with dito sa Philippines. I'm so proud na nakikita ko na yung buhay na rin nila na may sarili na silang bahay. Parang, wow, we've come a long way, guys. Like, this is so nice. Dati. Parang gaguhan lang yung mga pinag-uusapan namin. And then now, ito na, may pamilya na sila. They have their own place. They're doing so well. They're thriving in their own careers. So parang, wow, I'm so lucky I get to witness this version of the people that I love. So, it's a very nice US trip for me. And nakapag-social media detox ako. Kaya napapansin mo, hindi talaga ako nagpo-post or anything kasi I was in the moment. That was intentional. Wala rin akong balak na magpaka-content creator. Parang, i-document ko to lahat. Kasi Vacation siya. literal na, no, unplugged na, no, I just want to savor the moment. I just want to spend time with my family. I just want to be present and like, katahimikan lang. Kasi you worked so hard this year. You deserve that. Yung 1 month na pahinga lang talaga. Yeah. And 5 years mong di nakita family was sa States. Yes. So, Nakita ba pa ex mo? yun talaga yung grabe highlight. Parang putya from ex to cousin-in-law. Tayo, paano nangyari yun? Kung kwento mo to sa akin back then, sabi ko, sobrang barbero, sobrang imposible. Tapos ang galing, no? Kasi if you were going to talk to your 19-year-old self na sobrang heartbroken nun, tapos sasabihin mo, alam mo, one day magiging cousin-in-law mo siya and makikita mo yung asawa niya at yung anak niya. Your 19-year-old self, sobrang hurt at iiyak at sobrang, Naman ako yun. Tapos now, parang wow. At saka, parang there's also acceptance na I'm happy for you but that's not the life for me now. Yeah. Oo. There you go. Very well said. Thank you very much. But, yes. Yun eh. Lahat ng yun eh. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Tapos naka-peak. I'm happy. Alam kang cartoon. Alam mo, yun yung ano ko. Yun yung red flag ko. Alam kong red flag din ng maraming tao to. Chismosa. Yung parang, I can't help it. Like, I hate drama. I don't want to be part of it, but I want to see, I want to hear it. So, lagi ako best believe. Pag may nag-aaway, andun ako yung parang, Yung ano nangyari? Ano nangyari? pet peeve ko yung pag nagda-drive. Titingin pa eh. Pag nagda-drive, tapos may commotion, lahat ng kotse titigil para makiusyoso. Ganun ka ba? Hindi. Una magagalit pa ako. Tangina naman ito mga to. Chismoso. Bakit pa bagal-bagal? Napatraffic na nga. Pero ako rin. Uy, grabe, oh. Pero tinokshit ko muna lahat sila bago ako gawin. Parang, oo. Nakawawa naman. Nakakatawa. Ini-imagine ko yung CCTV footage. Nakaganon ka. Nakaganon. Yung akala mo di ka nakikita. Pero nakikita. Sabihin na Lord, ayan ka na naman. Diba? Oh, ikaw. ganda. Thank you. Thank so you for much. sharing. Sobrang healing ng trip mo na yun in many ways. Yes. Reconnection with your family and reconnection siya with yourself. Kasi ang dami Yes. mga realizations. Totoo, sis. Sa mga moment na yon. Thank Ang you. dami ng realization. Thank you, USA. Yes. Palakpakan naman The land natin of the yung free. balikbayan friend natin. Yung OFW nyo. May balikbayan box na ako. Lumabas sa balikbayan box. Okay, ikaw naman. So, ano yung mga ganap mo So, this past month? may tatlo akong ikwento very quick. Yung isa, Sorry, ang tagal mo kasi. Okay. yung isa, kung ikaw sobrang poetic and healing and deep nang nangyari sa'yo, ako deep din. Kasi kasi, for context, guys, lagi akong binivertigo. Oo As nga. in. Oh. At yung parang crucial moment is one time nasa Zeus Coffee kami ng tate ko. Zeus Coffee baka naman. Oo nga. Uy, usap ng Zeus Coffee, fair. Nakapila kami. Tapos out of nowhere, sabi ko, ay, lumilindol! Gumanon ako. Tas, Ganon? Ako magugulat ako. Ay, nandun.
Guard na baliw. Guard. Tapos yung mga tao nagtinginan. Ano, nakakapraning ka naman kasi, te. Ba't bigla ka na gano'n? Akala ko lumilindol. Vine-vertigo pala ako. Nandamay ka pa? Tapos yung tipong nahulog pa ako, tapos sinalaw ako ni Daddy. Tapos lagi siyang nangyayari. And then, laging may ganito sa tenga ko. Shit. Alam mo, sige, sorry. Ano? Yun yung epekto pag nasampal ka ng mali. So, Oo, nangyari na siya sa akin, nakaka-bad trip. Ang sakit. Oo, anyway. tapos, di ba pag may ingay yung places, na-overwhelm ako. Oo. Sobrang, ang ingay. Kasi pala, isang tenga lang gumagana sa akin. So, na-overwhelm ako sa sounds. Oo. Okay. Naka-surround sound. So, isa lang. Pagka-check up ko sa ENT, may blockage yung left ear ko. In short, puro tutuli. Deep. Sabi ko sa'yo, deep eh. Deep inside. Te, sa lahat na pwede mo i-collect, bakit naman kasi tutuloy yung kinolect mo? Sana pera, di ba? Tapos, kaya pala nangyari yon kasi mahilig ako maglinis ng tenga. Favorite ko yung may cotton bud, tapos ipapa-reach mo ng pinakadulo, kasi kikilitiin mo. Oh, tapos yung parang, Yung nakikiliti kang ganon. So, apparently, pag ginagawa mo yun, yung tutulan, nagpo-push mo inward, hindi mo siya natatanggal hanggang na-block na sa loob. So, yung ginawa, for 1 week, may dropper ako para matunaw siya. So, since natutunaw siya, dumadami yung tutuli. Wala talaga akong marinig. naka-block na talaga siya. Naka-block siya. So, ito lang, narinig ko sa right ear, sa left wala. And guys, ang hirap pala. Ang hirap ng buhay ng Bingi. isa lang, ng bingi, ng isa lang naririnig. So, grabe, ang hirap talaga ng, kailangan natin ng inclusive life for our PWD community. Kung makasalita ako, wow! Kasi guys, 1 week ko lang siya naranasan. 1 week ko lang siya naranasan, pero grabe, ang hirap. What more? Ang hirap talaga, guys. Grabe na. Kung makasabi ako ng PWD community, patuloy lang naman yun. Tangina, baka kumuha ka pa ng card, ha? Para maka 20% discount ka pa sa restaurant, ha? Gago, solid yun. Nagagalit ang mga restaurant owners kasi fini-fake yun. Anyway. Fuck you pag fini-fake mo yung PWD cards. Fuck you. Pero may balak pala. Marami akong tutuli. Okay. So, after 1 week, ayan, natunaw na yung tutili. So, pwede nang patanggalin. So, alam mo yung mga nasa TikToks? Oo. Yung mga kadire. Favorite ko yun. Oh my God, favorite ko yun. Naiinis ako na, okay. Natatawa yung mga tao saan kasi pinost ko yung IG stories ko. Kasama ko si Daddy tsaka si Mahal. Oo. So, may dalawa akong escorts Love. sa St. Luke's. Akala nyo naman, o-operahan ako. Akala nyo, mai-ER ako. Tatanggalan lang naman. Kung makapost pa ako, thank you Daddy and Mahal for I all know. the support. Thank you for accompanying me today. I was so scared. Nagpatanggal lang naman. Na-imagine ko si, correct me if I'm wrong, sa imagination ko. Parang feeling ko pagpasok doon, yung mukha, the usual, oh my God, ano gagawin? Tapos uupo ka, nandito si Mahal, dito si Daddy, I'm ready. Tanggalin nyo na. Mismo. Kailangan hawak kamay pareho eh. Mismo. Tapos sila, excited naman silang sumama kasi favorite nilang manood ng ganong video. Alam mo kung nandito ako, sasama rin ako. Please, sama ako. Guys, Diba? sobrang daming nakuha. Naiinis ako. Bakit hindi ko po nakita? Yun nga yung pinakamaganda dun eh. So, parang may tube ng water, tapos parang pupunuin ng tubig yung... Biniday. Biniday, gago. Biniday yung tenga Biniday mo. yung tenga, tapos may tool na parang... Yung parang pantutuloy yung nakaganon. Yung may sarap nun. Tapos may camera ding pinapasok. Ang sarap nun. Guys, yung nakuha, gusto ko yung shinare mo kanina. Hear me out. Yung shinare mo kanina, sobrang poetic. Tapos ako tutuloy. Girl! That's the highlight of my previous month, okay? But it is poetic kasi now you can hear flying colors. So, yung Naririnig mo na yung magenta. Hindi ko alam paano nangyari yun. Pero ngayon na wala ka ng tutuli, nakakarinig ka na. Siguro yung mga ano din, yung mga nawawalang kaluluwa, naririnig mo na rin. Tapos yung
yung natanggal, parang ka-size siya ng spoon. Ang dami talaga. Oo. 1 tablespoon of tutuli? Mga ganito kadami. Yung gagi, hindi siya puno, Hindi siya ganon. Kumbaga, i-flat mo. Kumbaga, alam Parang mo ka parang pag-iinom ka ng cherry fruit. diba? Pero ito, medyo hindi siya liquid. Para siyang, alam mo yung, Ano yung texture niya? alam mo yung, Mushroom? alam mo yung Nor Cube na basa. Putang ina. Tang ina, ayoko na ng Nor Cube. Tuwing makikita ko yun, gago, ito yung tutuli ni Hershey. Shit, yun nilaga. Mabilis na mga 15-20 minutes. Tapos, literal, pagtanggal, shun, narinig ko lahat. Hallelujah! Yung una kong sinabi, hello? Tinetesting ko, mic test ko, mic test 1, 2, hello? Naririnig ko sarili ko. Tapos, parang siguro 3 years na to. I don't know. And then, sabi ko, kaya pala maraming naririndi sa boses ko. Kasi sumisigaw ako kasi di ko naririnig sarili ko. Ngayon naririnig ko na. Ang lakas pala ng boses ko. Hello? May ganun pa. Mic check. 1, 2. Please proceed to counter 3. Naka-noise cancellation ka for 3 years, girl. Hindi ka na pwede mag-avail ng PWD. Kasi natanggal na. Balik natin. Sabi ng friends ko, ang ganda-ganda mong babae, tutulihin ka. Plemahin. Tutulihin. Lahat na lang. But I'm so happy for you. Thank you. Hello? So, ayun, ang sarap ng feeling, guys, pagpalinis kayo ng tenga. So, And anong feeling nung may nagbubulong sa'yo dito sa tenga na to? So, nagkukunari ka lang na naririnig mo ng mga time na yun? Or parang parang muffled. Oo, ganyan. Hirap mabuhay. Kasi hindi mo alam na mali pala yun. Akala mo tama yun. So, nung natanggal siya, ito pala yung totoong sound. Narinig mo to? Nakakainis. Ganda. So, yun yung first update. Ganda. Second update, ito, dream come true. Ayun na, yes. I'm so happy for you. Na-mention mo to sa Bakit Hindi List, diba? Na you wanna be part of a film. Yeah. Of a film. Oo. Diba? Oh. Yes. So, first time kong makapag-film in my 5 years sa showbiz. Yes! Milestones after milestones, guys. So, After Tutole. after Tutulek, congrats. Ito na. Tapos, yung nakakatuwa pa doon is, dati kasi, pinapa-audition ako for another role, for a different role. Okay. Tapos, nung time na yun, hindi ako nakapunta sa audition. Ito yung kinikwento ko sa'yo. Oo, kasi may May iba akong taping commitment na. that day. Yeah. Kasi ako, pinag-commit na ako, hindi ako magba-back out. Yeah. So, hindi ako nakapunta sa audition. So, sabi ko, okay, if it's meant for me, okay lang yan. So, let go. After 3 weeks, tumawag yung casting director. Sabi, we're giving you another role. You don't have to audition. It's yours na. Oh, yun. Ayun, literal na binigay lang. Oo. So, parang yun pala, rejection is It's a redirection. redirection. Kasi Correct. yung role na to, mas gusto ko pa. Kaya Yun. sa previous role. Yung name ko is Maricar. Diba? Wala. Maricar. Reyes. Maricar na walang tutuli. Tapos, we shot this noong January and February of this year. So, it was such a great learning experience na ako yung pinakabaguhan doon. So, sa 10th, How was it like? para kang kinikilig kasi talaga ako kapag ikaw yung pinakabaguhan. Di ba nga may saying, if you're in a room na everyone knows more than you, then you're in the right room. Kasi kung... You get to learn Kasi from you get to them. learn. You get to be a sponge. So that's the best room to be in. So yung mga kasaman ko doon, si Eugene Domingo. Oh my gosh. Si Paolo Contis. Idol, of course. Si Je Villamil, Francis Donita, mga theater actors, Joel Saracho. Angeline Quinto, syempre siya yung bida doon. Mga bigate ng cast. So, sobrang
nakakakilig. And it's directed by Direk Marlon Rivera na nagsulat ng Ang Babae sa Septic Tank. Oh my So, ang gosh, galing yes. niya talaga magsulat. Tapos, I was so grateful na yung first film na we got to be part of is a social political film. So, ang tawag niya, Ang Happy Homes ni Diane Hilario. It's parang, it's so me. Alam mo yun? I was gonna say, sobrang perfect talagang para sa Diba? iyo, Hershey. So yung story niya is yung buhay ng mga Pilipino. It tackles about EJK, it tackles yung corruption and so much more. And then nung nag-red carpet premiere na, nakakatawa. Nakita ko yun, sis. Nakakatawa. So first time ko mag-red carpet premiere. Pagbaba ko, so December 3 siya. Pagkatapak ko sa SM North EDSA, may mga security guard at marshals na sinusundan ako. So may dalawa sa harap ko, may dalawa sa likod ko. Sabi ko, Kabog. Protektado. nahihiya ako kasi bakit ako may pa-marshals? Wala naman nagkakagulo. Yung mga tao sa SM, pucha, sino ba to? Ayaw mo na, you made it. May marshals ka. Tapos sabi ni Mahal, nakakatakot, nagmukha kang shoplifter. Kaya nga. Daming nakabuntot. Tapos, Alam mo, sorry, nai-imagine ko pa yung itsura ng mga tao. Alam mo, minsan pali mga tao yung napakagarapal pa ng reaction. Parang, sino ba yan? feel na feel. Ang ingay pa, sino ba yan? Tapos yung pinaka-funny doon is yung mga tao hindi na nga ako kilala. Kahit sila Kuya Gard, di din ako kilala. Sila Kuya Gard, sino ba tong binabantayan natin? tapos sabi ko, buti na lang hindi sila nag-human barricade. Yung nakaganon. Magmumukha ka wanted. Ang cute. Tapos sabi ko kay Kuya, alis na po kayo. Ayaw Okay na na. umalis. Kasi parang mas agaw attention pa nga na nagaganon sila eh. Walang nagkakagulo. Pero thank you SM Cinema and Creative Den sa special treatment. Pero nagmukha lang po talaga ako shoplifter. Ina nakakatawa yun, Hershey. Pero I'm so happy. At least na-experience mo yun, di ba? May May marshals. marshals ka. Tapos, ayun, so sobrang happy and proud ko sa movie. Tapos, eto na nga. So, di ba, first time ko maka-experience ng movie. And then, a few days later, so maganda yung mga reviews ng mga tao. But then, may isa akong nakitang review by a sikat na film critic. Baka kilala mo. Zinero over 5 kami. Basta madami siyang sinabi. Na parang, yung iba... Grabe naman yung zero. Pero may... 0 over 5. Parang sabi ko, I read it. So, and then, doon ko na-realize na, iba talaga when you're proud of the work you did. Kasi kahit 0 over 5 nga yung film, hindi ako parang, hala, alam mo yung masya-shatter ka, ganun. Hindi. Sabi ko, I don't think so. You can give it a 3, a 3.5, but it's not a 0. Subjective naman kasi yung mga movie reviews sa baba. Diba? At saka, Okay ng 0, but okay. Tsaka, parang yun nga yung, the reason I'm sharing this is, kahit gaano kaganda or ka-proud ka sa work mo, people will always say something. Correct. So you have to be secure in what you did. Yes. Kailangan secure ka. Kasing secure ng mga security guard na in-escort ka. So yun yung lesson learned ko doon na parang Totoo. whatever people say, be secure in what you did. Proud ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng I'm proud of you ng ibang tao. Proud ka sa sarili mo. Exactly. Hindi mo kailangan ng 5 over 5 ng ibang tao. Basta ikaw proud ka. Hindi mo kailangan ng validation ng kahit sino. Bakit? Sino ba siya? O hayaan mo sila. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Hayaan mo na sila. Basta Correct. Basta at the end of the day, secure. Secure ka. Ito yung final share Wait ko. lang, before sa final i-share mo. Kung ikaw magsha-shoplift, ano lang to, usapang gago lang to. Anong nanakawin mo? Para umabot ka sa gano'n na 4 yung nag-escort sa'yo. Anong ninakaw mo? Rolex. Yun yung Hindi kaya ang Rolex. Wala. Wala, hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas.
Putang ina, Dyson. Talaga? Eh di ano? Ano pa ba? Yung mga, hindi. Yung mga- iPhone. Oo nga, iPhone. Pero hindi kasi lalabas, nakatali siya eh. Sa SM, wow, talagang nandun tayo, no? Hindi, Hershey, kailangan magdakaw ka. Kailangan bigyan mo ako ng matinong sagot. Anong nanakawin mo sa department store? Yung mga sew-in na panty. yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hindi yung Triumph yung sew-in. Ikaw. Ayaan mo na. Ayaan mo na. Nangangailangan ng panty eh. Baka wala ng panty, hayaan mo na. Yung flower. Parang may meme sa Facebook. Ang landi-landi mo. Tapos ganito itsura ng panty mo. Yung may flower na sew-in. Ang lakas mo! Ang sarap kaya nun. Ang lakas mo mang bash online, kato lang naman yung panty mo. Sarap kayang period panties yun. Yung Totoo naman. So, baka naman. Totoo. Sponsoran nyo kami, please. Wala ako. Anyway, next na. Okay. So, ito, very quick na lang. Yung isa is, ito yung na-learn ko is, just keep trying. Bakit? Kasi- Paano mo na-realize yun? So, our national artist, Ricky Lee. Ay, congrats! I know! So our national artist na rin. may security guards na ako. Charot. Hindi, katabi ng kay Biana Gonzaga. National artist, Artist. ito na, Hershey Neri. So, Kaluwag. so, si national artist natin for film, si Ricky Lee, lagi siya nag-hold ng prestigious niya na script writing workshops. Yes. So, mahirap makapasok doon. Paano mo naisip na sumali doon? So, last month, nag-post siya na parang you can apply. So, kailangan mo mag-write ng story of your life. Basta may application siya. And then, sabi ko, ayokong, parang wag ko na to i-try kasi syempre yung mga kukunin dito, yung mga writers talaga, siguro yung mga writing degree or yung, alam mo yun, yung parang feeling mo lang, si Ricky Lee to eh, alam mo yun. Tapos last day, November 30, yung last day. So 11:59 PM daw yung deadline. November 30, sabi ko, last day na today. Pag hindi ako nag-submit, baka magsisi ako. Submit na lang ako. Try ko lang. Wala naman mawawala. Totoo. So, talagang kinram ko siya. Nasa kotse ako noon. Yung friend kong si Jamie nagdadrive. May pupuntahan kaming gimmick. Nagpe-paper ako para akong college student. Ano yung sinabit mo na? Ikwento mo daw yung bubog mo in life. Okay. So, lalim. Oo. So, ikwento mo. So, storytelling siya. Kasi ganun si Sir Ricky. Parang sinasabi niya, to be an artist, kailangan mong tanggapin yung bubog mo in life kasi that's not your weakness. That's yung bubog mo in life. Yun yung what makes you different, what makes your story different. Lahat tayo iba-iba yung bubog natin sa buhay, di ba? So, Tutulihin po ako. Charot. Kasi po, ang dami-dami kong tutuli. ganda, pugyeta ka. Nag-inspirasyon pa yun sa pag-write mo. Naalala ko eh. Nakaano pa yun, nakalagay pa sa glass yung tutuling niya. Kadire. Alam mo yung mga salab, yung mga may tubig na andumi na. Kadire. Anyway. Ngayon, so sinulat ko talaga siya for hours. Tas, kasi birthday ni Lily yung gabing yun. So medyo na-guilty ako. Sabi ko, sorry, wait lang. Sige. Okay. So tinatapos ko talaga. So okay, finally na-submit ko na. But I didn't think anything about it. Na parang, nag-submit lang ako. lang. But I knew, hindi ako makukuha. Kasi hello, parang national artist. So, after a few days, may tumatawag sa phone ko. Ay, nag-text muna, "Hi, this is Ricky Lee. May I call?" Scammer ba to? Charot. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka na-approve. Punyeta, ba't tumawag ka pa? Buisit yung ganun eh, no? Tumawag, pagkasagot ko, sabi ko, grabe, sobrang personal naman ni Sir Ricky I Lee. know. Tumawag siya, "Hi Hershey, I'm just calling to say, out of 2,617 applicants, you're one of the chosen people." Tapos, as in, sobrang naiiyak ako noon. Kasi, alam mo yung, ha? Talaga? At
saka diba like I always tell you sis, na yung first love ko talaga writing. Oo, As writer in, ka naman talaga Yun eh. talaga. Kayo IG story ko, nobela. Oo, Sulat ang ng galing. sulat. Writer ka talaga. Tsaka alam ko nag-enjoy kapag ginagawa mo yun. So, nagsusulat. Therapy Yun- mo siya. Yun yung happiness ko. So, sabi ni Sir Ricky, o sige ngayon, habang wala pa yung workshop, May pa next year yung workshop, mag-isip ka na ng mga gusto mong isulat na pelikula. So, next year, yun yung iwa-workshop natin. So, pagkababa, kasama ko si Mahal nun eh. Pagkababa ng phone ko, sabi ko, gagawa ako ng pelikula. Tapos umiiyak ako. Na parang never in your, parang, alam mo yung dream mo lang yun dati. Tapos parang, wow, ito pala yung first step. Makakagawa tayo ng pelikula. Oh my gosh. Chet, kinikilabutan ako, girl. I'm so happy for Thank you, you. sis. So, tapos parang, yun pala yung beauty of just trying. Yes. Just trying. So, ito na nga, in-announce ni Sir Ricky. Oo. Yung mga nakapasok. Nakita ko nga yung listahan eh. Ang daming mga bigatin doon, sis. Nakita ko. So, Cara David, Rica Peralejo. Si Karil, Si Karil nandun nandun din. Oo. Yeah. Karil Tatlong Hari, nandun siya. So, yung mix kasi ng workshop ni Sir Ricky, naghahalo siya ng mga artista, ng directors, ng cinematographers, tsaka ng mga wala pang experience sa film industry. Wow. So, cut to, nung nirelease yun, ang daming nang bash sa amin. Bakit? Sa Reddit. Bakit daw puro artista yung mga nandun, puro may names quote-unquote na parang unfair daw, na magpapa-workshop daw, call for applications, tapos biglang parang feeling nila luto daw, ganun. Oh my God. Ano ba? Lahat na lang. So parang alam mo yung, pinaghirapan kaya hindi siya luto. And may committee selection process talaga, si Agot Isidro, Dustin Gelan. Ang daming mga prestigious people in the industry ang nag-select noon. Hanggang si Sir Ricky Lee mismo, nag-statement kanina, pantay-pantay, equal chances lahat. Kaya ganito yung itsura nung mga nakapasok kasi may reason for that. Yung explanation is, pag puro baguhan, paano ka matututo sa film industry kung Wala walang kang experience at all? Oo, so parang magandang mix is may film directors, may artista, may cinematographers na may film experience na matututunan nyo. To translate it Oo. So kumbaga, yung batch is kalahati mga walang experience sa film, kalahati mga nasa industriya na, and we can learn from each other. Yeah. Kaming filmmakers, we will learn from other perspectives of people. Tapos sila, they'll learn from the best practices natin. Tama. Tapos parang, yung mga tao, grabe kayo kay Sir Ricky Lee, national artist natin yan, tapos parang 78 na siya, and ginagawa niya to for free kasi love niya yung industry. Passionate lang talaga siya, tapos He ganun doesn't pa. have to do this, alam mo yun. Mga tao talaga. Oh, anyway. So yung lesson learned ko dun is, parang kahit anong paghihirap mo sa bagay, people will always say something. They will rain on your parade. So, i-deadma mo, be happy of your own accomplishments. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Thank And you. even yung mga chicksters, nakita ko nga na pinost nila. Sabi, Thank congratulations, Hershey. And isipin mo naman, out of 2,000 plus, di ba? So it means talagang you deserve it. Thank you. So yung bubog mo na alam ko lagi mong na-mention, maybe it was because of this. It'll help you pala be part of this workshop. And then I remember na sinasabi mo nga na nasa sad ka, ganyan, na you feel like wala kang purpose. And then nabasa ko pa nga yun yung sa family mo, 'di ba? Na yung in the form of your nephew go inside your room, ganito. Yung as simple as mga caption mo na yun, dahil nga writer ka talaga, naiintindihan ko yung emotion mo nung time na yun. Tapos na-visualize ko siya because you are a really good storyteller. Oh, thank you, sis. So, ayan. So, yung iniiyak mo na anong purpose mo, this is one of those talaga. Gagawa tayo ng Chicks to Go the movie. The movie. Yung eksena ko na gumaganon, please isama mo yun, Yung chismosa. Yung may peekaboo. Ito na yung anak niya. Sequence 1, Ashley. Tapos yung gano'n, yung nakikinig pa sa I love you, I love you. I love you na rin yan Charot. Ay, ganun ba yun? Anyway. Isang pahabol din, nag-audition din ako for another project
last week. So parang, ang saya lang, yung keep trying lang. Keep trying. So yun yung season in my life. Just try. Try, bakit? 'Di ba? Wala namang mawawala. Ako, can I just Excited ako for that. Go. Pinaka last lang. Speaking of yung role mo, 'di ba? I really think it was meant for you. Kasi nasad ka na hindi ka nakapag-audition. But may binigay sa na ibang role na talagang para sa'yo. Sinabi naman eh. So yung sa akin, nung October, I got this inquiry na nagulat ako na, oh my gosh, this is one of my bucket list. Bakit hindi? Bakit hindi this, diba? So kung nakinig kayo sa episode na yun, you'll know what I'm talking If about. you know, you know. Yes. So, nanggigigil ako. Gusto kong isigaw. Gusto kong ipagyabang sa inyong lahat. Pero nung nalaman ko nga, sabi ko, oh my gosh, what? Talaga? Kaya lang, nakabook na yung flight ko. To the States. Papuntang US. And I'll be there for a month. Ang sabi nila, yung shoot is supposedly mid-November. So natakot ako. Sabi ko, oh no, kung ganun, di baka palitan na nila ako, di ba? Pwede naman nila ako i-replace kung gugustuhin nila. Pero sinabi nila na, no, kailan yung balik mo ng Philippines? Sabi ko, December. First week of December. Okay, parang let's schedule na right when you get back, shoot na kagad tayo. So sabi ko, are you serious? Bakit? Bakit niyo ako hinihintay? And then doon ko na realize na if it's meant for you, you don't have to do anything, you don't have to force it, you don't have to beg for it. You don't have to do all these things kasi ibibigay sa'yo ng effortless na minsan magugulat ka parang really? Talaga? Yeah. Kasi ito, para sa'yo. And it was more than what I hoped for. Kasi dun pa lang nung nag-Zoom meeting kami, nung pinapakita sa akin yung mga pegs nila, yung storyboard na na-overwhelm ako, and I feel so flattered and grateful na, oh my gosh, you guys, you're doing all this, you're organizing this whole shoot for me? Aww. Na, bakit? Ang dami-dami naman dyan. Bakit ako yung napili nyo? But kinater Bakit siya. hindi? Bakit hindi? Tapos kinater siya for me. And then, di ba nga, na-mention ko sa mga episode natin na you have to be specific with what you want. Like, example, if you're praying for a partner, you have to be specific kung ano yung mga traits na gusto mo. And then, ganun din, try mo lang i-pray kay Lord. Lord, ito yung gusto ko, ganyan. And ako, I was very specific with what I wanted. Tapos, yun yung binigay sa akin na mas maganda pa. So, as in, grabe. Doon pa lang sa meeting, ganyan, and they were so sure of me. Tapos I got to choose pa yung team na gusto ko. So, nakuha ko yung syempre, di ba? Yung stylist ko, si Steffi. Stylist ni Max Collins. Sabi ko, magpapaka-Max Collins ako. Wow. Tapos yung yung sa makeup artist, the whole team, ang galing nila. From yung videographers, photographers, ganyan. So, anyway, I can't wait talaga to show you guys. And then papunta pa lang doon sa shoot, naka-coaster pa kami. Sabi ko, ay, ang shala! Wow. Naka-coaster si Bakla. Wow. Hindi po siya van. Hindi siya van. Coaster. Coaster. Oo. Coaster. Tapos pagdating doon, exclusive yung farm. Tapos ang ganda, nandun yung barn. Tapos ang ganda ng cabin. Tapos ang sarap ng food. Everyone was so nice. It was such a chill shoot. And I was just having fun. And mind you, I literally just landed. So, literal jet lag pa ako. Pero sa sobrang saya ko sa shoot na yon, hindi ko siya naramdaman. And even if, nung towards the end, inaantok na ako, nag-power through ako kasi sabi ko, wow, what a wonderful opportunity na binigay to sa akin. I should give my 100%. And talagang, imagine mo sa 1 month ko sa States, talagang praning ako, sis. Hindi ako kumakain ng talagang lamon. Tapos nag-run ako, nagpa-pickleball ako, ganyan. Kasi gusto ko, syempre sa shoot na to, na prepared ako, na binigay niyo sa akin to. So,
I will do Work my hard for best. it. I will work hard for it. Na I'll show you that I deserve this. Na, And you thank do. you. And you do. Thank you so much. And then nalaman ko na 15 kaming pinagpilian. Ako ang nagwagi. Award-winning. Bakit? Alam mo, I'm Ang so ganda. happy for you. Tsaka diba nag-post ka ng BTS sa IG story? Oo, they were Grabe, pati Emma. mukha kang VS Angel. That's Ang another ganda, dream. Ganda, Oh my ganda, gosh. ganda, ganda mo. Thank you, sis. Alam kong imposible yung Victoria's Why Secret not? Angel Uy, dream. bakit hindi? So What an close. angel. Maglalabas tayo, puwes. Walang Victoria's Secret. Magsusoin ako. Soin na tibak. Gago, bakit nga hindi? Tapos yung pakpak natin, yung pang manok. yung pang bata na ano. yung mga ano. Yung nag-arts and crafts lang. Tapos natatanggal-tanggal pa yung bulak. But yun, I'm so, oh my gosh, ang galing. Ang galing ng mga realizations natin, di ba? Just try. Parang, if it's meant to be, it'll be. Alam mo, may pattern. Parang hindi ganun yun may eh, pero- pattern yung kinwento mo. Kasi, ba yung kanina, parang being happy with your life now. Tapos, ito nga yung life mo now. Nagbo-bloom ka now. Yes. Kasi imagine, life would have been so different kung ikaw yung nasa bahay na yun. Totoo. Actually, No? another thing, inisip ko yun eh. Sabi ko, ito ba talaga, kung let's say, natuloy yung relasyon namin, and then ito na yung reality ko, would I be happy? Is this the life that I envisioned for myself? Sabi ko, I'm happy with my life right now. I think I made the right decision. And And I'm pretty sure na he did he made the right decision for himself too. And I can really see that. And you know, it's so nice na ang sarap lang ng feeling na wala ka ng bitterness. yeah. Kasi mabigat din siya eh. yeah. Pag bitter ka towards a situation or with someone, it could be a friend, doesn't have to be an ex. Mabigat din siya. Yeah. So kailangan yun din yung way of letting go. Parang, Hindi mo kailangan hindi mo kailangan i-baby yung bitterness na yun eh. tsaka life is so beautiful pag magaan lang yung nararamdaman mo. Yes. And now, see, Light as a feather, wowie-wowie. The Maui-Wowie. Ang haba ng episode na to. sana ma-collab natin si Darren. Oo. Thank you so much, Andito pala si Chicksters. Darren. Ang ating Mars. Kami na Prats. Thank you, Chicksters. Thank Ayan you. na. Yes. Gusto ko yung ang dami natin kinwento. Di natin alam paano i-end yung episode. And that ends the episode. So here, have a slice of cake. Alam mo, life is like A piece of of cake. Yun. Actually, Masarap. life isn't a piece of cake, but it's sweet anyway. Hersheyberry 2025 National Artist na walang tutuli. Thank you. And that's a wrap. Wrap it up. Cue nyo kami. 3, 2, 1. Basta ba kinikilig ko siya? Parang